po sa lahat. Magsitindig na po at tayo po ay sama-samang umawit sa awiting tinuro ng ating Panginoon. Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakila noon ngayon at kailanman, pag-ibig niya'y tapat at di magmamaliw. Halina kayo, mga minamahal ko, tigbin niyo ng pagtitiwala at paniniwala ang puso niyo, samang bumuhay at nagpahirang sa inyo upang lubos-lubos niyo siyang makilala at madama at tuwirang masunod niyo panuntunan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat kaganapan sa buhay ng tao, hindi nalingid sa Ama ang lahat-lahat. Ang bawat pinatupad niya at pinaganap niya sa buhay ng bawat isa, may nais siyang ipakita, patotohanan, ipadama at ipakilala. Kaya't kung lahat lamang ng mga anak niya ay tapat at totoong sasambat mananambahan niya, tunay na pagkatapos ng dus at hirap, sakit at pait, masasabing, hindi pala masaklap ang naganap sa buhay niya. Kung siya'y totoong kumilala, sumunod at nakinig sa kanya, na sa kabila man ang kanyang pagsunod, pagtalim at pakikinig, may pahintulot pa rin sa kanya'y kaganapang kung misa'y lumuha ang mata,
Kung minsa'y mahirapan, kung minsa'y masaktan at saktan ng damdamin, ngunit sa kabila man ng lahat, di pa rin nanaigang pagkatao, kundi ang nanaigay si Ama na tinatawag niyang Ama ko, Panginoon ko. Kaya't ang bawat kaganapan sa buhay ng tao, kung nakikipagtotoo lamang sa Diyos na totoo, matatanto, malilimin nyo, at masasabi nyong, salamat po, Panginoon ko at Diyos ko. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula sa Genesis, nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, ang Israel ay si Jacob na tinatawag. Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad nga si Jose. Sumapit sa Sikem sa lambak ng Hebron, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Tugon niya. Saan ko po siya, kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki. Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid roon. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito, nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo ng malapit ng mga mangangalakal, inihaw nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pila. At si Jose dinala ng mga Ismaelita na sa Ehipto. Pagbabalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, ginahak niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Noon pa man nasa salarawan at sinasalarawan ng pag-uugali ng tao. Katulad ni Cain at ni Abel, sa inggit niya, pinaslang ang sariling kapatid. At ngayon naman sa panahon ni Jose, sa pagbasang itong iniulat sa inyo, sa inggit din at selos, nagkaroon ng pag-iisip na di mabuti sa kapatid nilang si Jose.
Ano nga ba ang naiba kapag ang inggit at selos ang naghari sa tao? Hindi nga ba't sariling kadugo mo'y papatayin mo at mamamatay ang taong kinagagalitan mo sa pagpupuyos ng galit at hinanakit mo? Dahil sa inggit at selos na namumuo sa puso't isip mo. Subalit, kung minsan may pinatutupad ang Ama, pinagaganap niya at niloloob mangyari sapagkat may dahilan siya. Kaya't may dinanas ba kayo, mga minamahal na anak niya, na sa pamamagitan ng katauhan ninyo'y nagdusa kayo dahil sa gawang hindi maganda at mabuti ng mga kapatid nyo? O dili kaya sa inyong kabutihan, mayroon pa ring masamang ang tingin sa inyo'y gayon na lamang? Magala kayo at magpunyagi, mapagtagumpayan niyo ang kabutihan. Sapagkat ang kasalanan ay kasalanan at kailanman ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Subalit ang pagpapakabuti kailanman ay di mababali ng isang nagpapakabuti na susuklian ng pawang kasamaan ang gumawa ng kabutihan sa kanya. Kaya't maliwanag ang katotohanan, may isang kapatid na nagtatanggol at gustong magtanggol sa kanya. Ito na nga ang kapatid niyang si Ruben, na ang hiling niya sa mga kapatid, huwag na nilang paslangin o patayin, huwag na nilang saktan, kundi siya ay ihulog na lang sa balon. At nang makita ang mga Ismaelita, na pagtanto nilang mas pakikinabangan, noon pa rin ang kaganapang Judas ng panahon ng Kristo'y mayroon na. Sa madaling salita, sa 20 na halaga at kay Judas naman sa 30 denaryo na ipagpalit ang nagpapahalaga at nagmamahal sa kanilang kapatid. Mga minamahal, hindi nagwawakas doon ang istorya ni Jose. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at ang kaparaanan ng Ama ay di kaparaanan ng tao. Magala kayo at magpuri kung sa kalooban ninyo, masakit man sa inyo'y ginawa nyo, ngunit nang dahil sa inyo naman, kung nakatubos kayo at nagpabago ng kapwa nyo, maligaya pa rin ang kakamtin nyo. Subaybayan natin sa panahon niya. Pagdating sa Ehipto, si Jose pinagbili ng mga Ismaelita kay Potiphar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Paraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumasa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Patotoo lamang na kung gusto mang mawala sa pananaw nila ang kanilang kapatid, di pa rin nawalay ang Espiritu ng Ama sa kanyang katauhan. At yan naman din ang patotoo ng Ama, kahit ano pang gawin at balakin sa iyo ng kapwa mo, ang kaloob niya ay kaloob niya. At hindi ito mawawalay sa pinagkakalooban niya at pinagkalooban niya. Kaya't anuman ang balaki nila, hindi pa rin nawawala ang balak ng Ama para sa kanya. Kaya't magalak kayo at magpuri. Kung sa kabila ng mga dinaranas nyo, magsaya kayo kung ang patnubay ng Ama'y nasa inyo pa rin. Sapagkat mas mainam siyang pumatnubay kaysa kapwa nyong tingin nyo'y nagmamahal, yaon pala'y ahas ang kaugalian. Bakit kaya yan ang mensahe? Ako kay naririto magpapagamot lang. Ganyan ba ang gawaing iyan? Katagal naman pala napakaraming nagungusap at pagkatapos ay ang apo kuntsing panlanayan ay mangungusap din. Ang di makatiis maaring lumabas. Ang di gumugusto'y maaring lumabas. Ngunit ang may gusto at makatitiis, magagalak, pamiyamiya. Mula noon pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag ko ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala at
ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pasigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, naku, ang Hebreong dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa akin silid at ibig akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya sa tauhan ng paraon si Jose at isinama sa mga bilanggo na mga tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siyang tanging nagpapasya kung anong gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat alam niyang si Yahweh ay kasama nito sa lahat niyang gawain. Ganyan ang nagpapakabuti. Maraming tukso. Katulad ng babae na ito na tinukso si Jose. Ngunit ang tapat na lingkod ay di rin natutukso. Nang dahil tapat siya kay Potiphar, hindi niya ninasa man lang o ginusto ang hilig ng laman, ang panawagan ng laman, sapagkat mas ginusto niya ang kanyang karangalan na maititindig niya ang pagtitiwala sa kanya ng paraon. Kaya naman, itong tukso mapaggawa ng paraan. Ngunit ang patnubay ng ama, ang nakakakitay siya, patototohanan niyang ang lingkod niyang hindi natutukso ng mga gayong uri ng tao, paninindigan niya pa rin, siya pa rin ang patnubay. Mga minamahal ko, kung tunay na nasa banal na espiritu ang tao, hapagan mo man yan ng salapi, na alam mong hindi mo naman alam kung saan nagmula, hindi mo yan tatagpaging, hindi mo yan sasagpangin agad pagdaka karaka-raka ay kukunin. Ang totoong mga nag-aalay at naghahandog, hindi na kailangan pang ganito at ganyan, kundi ang ginagawa nila ay pawang katotohanan. Subalit subukan mo ang isang tao na hindi totoong nag-aalay, magtatampo kunwari pag hindi tinanggap. Subalit, nagtampo nga ba tulad nitong babae na gumawa ng paraan? Tinukso ang isang matino at mabuti. Tandaan ninyo mga mahal ko, ang espiritu ng Ama hindi hayagang nakikita ng sino mang nagtataglay, subalit nangungusap at nagbabahagi. Kaya naman, ang mga nagpapakatotoo, ano man ang sabihin ng mga tao, wala silang pakialam. Hindi sila natitigat-tigat, di sila nababahalat, natatakot man lang, sapagkat ang katotohanan ng taglay nila, yaon ang nag-uugnay sa kanilang katapangan upang magawa nilang nararapat at dapat. Kaya, pamamaraan pa rin ito ng Ama para mabilanggo siya at magkaroon ng malawak na kaugnayan siya sa kanyang anak na si Jose. Kaya pinakita ang kanyang kahiwagaan sa bilangguan, siya pa rin ang nangingibabaw. Kaya, kung papaano ang buhay, nasasaad sa lahat, muling sundan ang kanyang kasaysayan.
Lumapit sa paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at pinabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y kapwa na naginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpapaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi." Ipinatawag agad ng paraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya'y nag-ahit, nagbihis, at madaling humarap sa hari. Sinabi ng paraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po sa akin galing ang katugunan." Sabi ni Jose, "Ang Diyos po lamang ang nagbibigay ng katugunan." Sinabi ng paraon, "Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka, pinakapangit na sa makita ko sa buong Ehipto, ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit walang parang anumang nangyari matapos kanin ng matataba." Sa madaling salita, paiksiin natin ang istorya at pahaba ng pahaba. Ipinaliwanag ang panaginip ng paraon nang ibig sabihin noon, magdaratal ng tagutom sa bayang yaon. At upang mapaglisyan yaon, maghanda na ng gayon at ganyan. Nasiyahan, natuwa ang paraon, kaya't kinuha si Jose bilang gobernador. Kaya't lagpasan na natin ang marapat lagpasan. Nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, "Bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang siya ang pinakapapatnubayan ng Espiritu ng Diyos?" Kumilos ng Diyos muli sa buhay niya. Kaya't sinabi ng paraon kay Jose, "Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang aking trono, ang kaibahan mo sa akin. At ngayon, inilagay kitang gobernador ng buong Ehipto." Hinugot ni paraon sa kanyang daliri ang kanyang sinsing na pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadena sa leeg. Ipinagamit sa kanya ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod na pandangal upang sumigaw sa kanyang unahan. "Tabi kayo." Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng paraon kay Jose, "Ako ang paraon at ikaw ang aking pangalawa, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Safenet Panea, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potipera, ang saserdote sa Heliopolis bilang gobernador. Nilibot ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Ganyan niyang kumilos ang ama. Ang di inaasahan nitong Jose na ganap sa buhay niya. Ang nagpakababa at iniwan ng mga kapatid nang dahil sa inggit, nang dahil sa selos, nagkaroon ng pamamaraan upang kamtiniya ang pangangasiwa at ito ang magiging paraan upang itawid naman ang mga kapatid niyang sa kanya ay nagpahamak. Kay buti ng ama, sadyang kay dakila niya. Ano nga ba ang kalooban niya
na kung tutuntunin ng tao, ba't hindi maabot, di matataro. Kaya kung tunay na kumikilala at nakakakilala ang tao sa kanya, tao, kailan ka ba pinahamak ng ama mo? Kailan ka ba ipapahamak niya? At kailan ka ba mapapariwara? Walang napariwara na sumunod sa kanya. Manapa, may nagpasakit sa kanila. Manapa, pinasakitan sila. Ngunit siyang sinusundan, hindi niya pinadadama ang sakit ng katawan at lalong hindi sila nabibigatan ng kalooban sapagkat maligaya at masaya sila habang tinutuntun, sinusunod nila ang kalooban ng amang pumili sa kanila. Kaya naman hindi nakaramdam ng hirap itong si Jose, hindi nabagot at nagalit sa kanyang mga kapatid sapagkat pinasalamatan pa niya ang gayong kalalagayan ng buhay niya. Inyong pakinggan. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod nang sila na lamang ang naroon, pinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako, si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Wag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakakaraan, 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Na kung babaybayin ninyo, anong tinuran ng Kristo sa mga sumusunod? Huwag kayong lumuha. Huwag kayong mahabag sa akin. Ang iyakan nyo, tangisan at kahabagan ay ang inyong sarili. Sapagkat alam ko nang sa akin mangyayari, ngunit kayo hindi pa. At siya unang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya, sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyong mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapangangalagaan ko kayo. 5 taon na ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na nagdaraho. Hindi na maikakaila sa inyo ngayon, maging kay Benjamin, kung sinong kausap ninyo. Ibalita ninyo sa aking ama, sa ating ama, kung sino ako sa Ehipto. At sabihin ninyong lahat ang inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak siyang niyakap si Benjamin at ito'y umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinagalak ito ng paraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng paraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay dito. Sabihin mo ring magdala na sila ng mga sasakyan para magamit ng kanilang mga asawa at mga anak paglipat sa Ehipto.
Huwag na nilang panghinayangang iwan ang kanilang ari-arian doon, pagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, naganap ba sa buhay nyo ang nagulapi ang buhay nyo, ngunit wala kayong ginawang katiwalian, paghihimagsik, galit, at di kayo naghiganti o gumanti? O dili kaya ang kaganapan sa buhay nyo hindi nyo kagustuhan? Hindi nyo ginusto? Ngunit kapwa nyo may gusto? Alalahanin nyo ang kaganapang ito. Niloob man ng Ama na matupad at gawin ito ng mga kapatid niya para maging daan lamang ng pagiging katotohanan ng salita ng Ama. Mag-aani kayo sa hindi nyo tinanim, makikinabang kayo sa hindi nyo pinagpagalan. Ang hindi nyo paghihirapan ng isipan, madali kong maibibigay, at ang hindi nyo pinagbigatan ng kalooban, magaan yung kakamtan. O tao, kung tunay kayong mananampalataya at mabuti laman ang isip at damdamin nyo, bawat nagaganap sa buhay nyo, ipupurihin nyo ang Ama. Bawat pinatupad niya sa inyo, magninilay kayo. Bawat natupad sa buhay niyo, pasasalamatan niyo siya, sapagkat kung tapat kayong mga anak niyang sumusunod sa Kanya, maituturo niyang dapat, maibibigay niyang dapat, matutupad sa inyo ang ganap na galak. Kaya nga, lahi ba kayo ni Abraham? Ang lahi ni Abraham, naganap din sa lahi ni Jacob. Nang dahil si Jacob at si Abraham ay nununo at ninuno na lamang ang mga anak na ito. Kaya pag nilayan ninyo ang bawat kaganapan, si Abraham, anak si Isaac. Si Isaac, anak si Jacob. Si Jacob, anak si Jose. Kung magkagayon tao, hanggang sa panahon ngayon, kikilos at kumikilos ang Ama. Sa pangako ng Ama, tandaan mo Abraham, hanggang sa salin lahi mong kaapu-apuhan na lamang, kikilos ako't gaganap at tutupad sa mga anak na tungo, totoo, gumaganap sa marapat. Sa mga anak na sumusunod sa aking tuntunin at kalooban, walang makasusunod sa tuntunin ng Ama, walang makatutupad sa kalooban niya. Bilang tao'y marupok at mahina ang bawat isa. Ngunit sa narinig nyo, ang patnubay ng Ama ang nakay Jose, kaya't ang hindi niya kaya'y nakaya, ang di alam ay nalaman, ang hindi niya alam na magaganap sa kanya'y napatupad ng Ama. Di siya nahirapan, di siya napagal, di siya nagpakasakit, ito'y kanyang nakamtan. Ang naging daan lamang at kaparaanan, ang talinong binahagi sa kanya, ang kakayahang binigay sa kanya, at ang pagiging isang mababang loob at pagiging mabuti niyang kapatid at anak. Tao, maliwanag na ba sa inyong katotohanan na ang layon at nasa ng Ama ay kababaan ng loob? Huwag yaong kung anong meron ka, pasikat ang gusto mo. Pagpapalamang ng kapwa mo'y ayaw mo, sapagkat ang gusto mo'y walang makalamang sa'yo. Ngunit ang wika ng Ama, mapalad kang nang dahil sa akin pinalamang mo ang kalooban mo. Nang dahil sa kababaang loob mo'y pinatupad ko ang sa akin sa iyo. Sapagkat kung di mo ako kinilala at nakilala mong totoo, paano ko masasabing anak kitang matatawag sa mundong ito? Kaya nga't ng panahon din ng ibinabang anak, sa kababaang loob ang taglay ay di nawala. Pagpapakababa ng loob ay di naparam. O taong mga minamahal ko, ano ngayon ang gusto nyo? Makalaya kayo sa dinaranas nyong hirap? Palayain kayo sa mga pasakit nyong tinanggap? Kung tunay nyong matwid na tatahakin ang marapat, walang taong magdurusa sa buong panahon, walang taong magugupo sa buong panahon, kundi lahat ng pinagdaraanan, may pamamaraan at may kagustuhan ang Ama sa buhay ng sinuman.
Kung magkagayon, magalak at magpuri kayo. Kung ang puso nyo'y tapat at totoo sa Kanya, at kung ang isip nyo'y malinis at nagagawa nyong gawin ang tunay at marapat, dapat sa inyong mga kapatid, sa alaman, sa espiritu ng katotohanan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya mula kay Santiago, sino sa inyong marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamaraan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyo itong pabulaanan ng katotohanan ang dapat mangibaba. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ginawa mo ba ang bagay na nagagawa mo at sinasabi mong wala akong kakayahan? Magalak ka, magpasalamat ka, binababa mo sarili mo at nagpapatiwala ka sa kapwa mo na hindi sarili mong gawa, kundi sa Ama ito. Ginawa mo ba ang lahat, ngunit ikaw pang nasaktan at pinahirapan ng kapwa mo? Magbunyi ka at magpasalamat, sapagkat kung di mo dinanas yan, hindi mo malulubos-lubos na makilala ang Ama mo, na sa iyo'y magtatawid at sa iyo'y magbibigay liwanag, at sila'y ng liwanag ay kakamtin mong ganap. Dinanas mo ba ang para ka ng walang kakayahan at gupong-gupo ka na? Kung itong si Jose, nilaglag na mismo, subalit di lang pinatay, naiyaon pa sa bangin, ikaw kayang nasa patag. Kung magkagayon at alam mo ang marapat, patuloy mong hanapin ang bawat marapat at tupdin mong ganap, Ama ang tutupad. Sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, umasa ka at magtiwala, may panahon din at takda sa iyong mga ginagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Makakaunawa lang ang totoong may pangunawa. Makakadama lamang ang may bababang loob. Subalit ang may katarikan at kataasan, walang pandamang magaganap. Pagharian, kayong ganap. Kaya nga't sasabihin, ano ba kayang gawain na yan? Ganyan ba ka manggamot siyang Apo Kunching na yan? Sinong nagsabing si Apo Kunching ang nanggagamot? Sinong nagsabing si Apo Kunching ang nakagamot? May ginamot na ba't nakapagpagamot na ba kayo kay Apo Kunching? At gumaling ba kayo dahil sa kanya? Kung magkagayon at hindi siya ang inyong inaasahan na sa inyo'y gagamot, alamin niyo ang katotohanan nang nawawaan niyo ang salitang mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magalak kayo kung sa kabila ng sakit at dusa niyong pinagdaanan, nang kayo'y tinawid ng Ama, tinighaw, pinagalak, pinasaya, at buong galak niyong natanggap ang marapat. Pagharian, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At siyaan ang malaking kaibahan ng pinag-aralan kung paano gamutin ang tao at gagamutin sa pinag-aralan. Subalit ang kapangyarihan at dadaloy na kapangyarihan ng Ama, nagagamot ka tao, hindi mo man siya nakita at wala pang itinutok sa iyo at wala pang hinaplos sa iyo. Kung tumanggap ka, puso mong naninimdim, inaliw na. Kung tumanggap ka, puso mong naninimdim, natapos na. Kung tumanggap ka, ang sakit mo'y nagliliwanag ng malamang na makakuha ka na ng ginhawa. Sapagkat hindi lahat ng sakit ay tunay na sakit, kundi sakit sa dibdib. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung kaya ka nagbubuntong hininga, sumisikip ang dibdib mo sa ngit-ngit, mag-isip-isip. Kung sumasakit ang iyong ulo sa kakaisip, tugutan mong mag-isip. Kung sumasakit ang iyong tiyan sa katakawan, tumigil ka sa katakawan. Kung sumasakit ang iyong bibig sa kakangawa, isarado mo ang bibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung galit ka sa katotohanan, sino ka't anong matuwid?
Kung natuwa ka sa katotohanan, mapalad ka, ikay nakarinig. Artang may pandinig, sa tuwin ay makakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang masaya, lumiligaya. Ang payapa, nasisiyahan siya. Ang nasisiyahan, nakukontento siya. Ang nakontento, umaasa siya tuwina. Alam kong may magagawa ang Ama. At kapag napatotohanan nyo sa pakikipagtotoo nyo ang gawa ng Ama, mananahan kayo sa Kanya at sasabihin nyo, Diyos ko, sana noon pa. Pagsisisihan mo pa ang di mo paghahanap sa Kanya at pagkilala noon sa buhay mo. Sapagkat nang madama mong masaya pala siyang kapiling at kasama di mo man siya nakikita, ang sabi mo, Diyos ko, hindi na sana naging pait-pait ang lasa ko nang makilala kita'y ngayon tamis na pala. Yan ang katotohanan. Kung tunay niyong mararamdaman ang inyong tinatawagan, ang kinikilala niyong Diyos, di niyo man masilayan. Patototohanan niya sa inyo, mahal na mahal niya kayo. Kinakalingat nililingap. Sinusubaybayan, pinapatnubayan. Tao lamang ang bulag sa katotohanan. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya't kung kayo'y nakarinig, tinatapos na ang sama ng loob. Tinatapos ng hinanakit at pagdaramdam, tinatapos na rin ang hirap ng loob, tinatapos na ang takot sa buhay. Sapagkat alam nyo, may da ang lahat. Kung di mo pa oras at takdang mamatay, umasa ka, may bukas pa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Hati-hati, parte-parte, parte-parte. Parte-parte, kakaunti kasi sila eh. Pagka winika niya, manalig ka na. Parte-parte sa hilera. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. May pag-asa na ngayon ang mga matagal nang di pa nagbubuntis. Kahapon, 19 na taon pinatotohanan lamang ng Ama. 40 taon na ang babae, 19 na taon di nagkakaanak, buntis na. Oh, may numero yata ang ganun, pet. Ako, tataya na sa wedding sila niya. Wedding eh, kaya, wedding. Eh, kung patatamay ka, di salamat naman. Alam kong magagawa ang Ama. Ano bang masayang buhay? Sa pera. Lagi niyong tatandaan, hindi sa pera ang masayang buhay. Kung sa pera ang kasiyahan at kasayahan ng buhay, wala na sanang nangibabaw ang kunot ng loob sa mga mapepera. Buhay bang Ama? Saan bang maligaya at masayang buhay? Sa pera ba? Lagi niyong tandaan sa Ama. Sapagkat walang katumbas at kapantay na yaman ang galak na mula sa Kanya. Ang pera'y palamuti, kaya yung maraming palamuti, nasusubsob di nakikita ang dinaraanan. Ganyan ang buhay sa lupa. Lagi niyong tatandaan, marami man kayong pera, laksa man ang bilang at di niyo na mabilang, mamamatay din kayo. Sapagkat hindi maibabayad ang pera sa buhay nyo at lalong hindi maibabayad sa kaligtasan ng kaluluwa nyo. Kaya't ang pera nyo'y palamuti sa mundong ito. Maraming nagnanasang maipagmagaling, maipagyabang. Ang pera maraming ari-arian. Ngunit sa Ama, hindi mo yan maipangsusuhol. Hindi mo masasabing, napakarami ko po niyan.
Sabihin pa sa'yo ng ama mo, bumalik ka doon, di kita kilala. Wala kang paraan sa aking kaharian. Sapagkat minahal mo ang salapi mo at di ako. Kinilala mo ako, hindi. Alam mo lang akong tawagin kapag sinasabi mo, pahingi pa po. Alam mo lang akong tawagin pag sinabi mo, pagalingin mo po ako. Ngunit hindi mo ako hinahanap kapag ika'y tuwang-tuwa, aliw na aliw sa iyong ginagawa. O tao, sabihin nyo ngayon kung mahal nyo ang Ama. May dinanas na ba kayong pasakit sa buhay nyo? Nahirapan ba kayo dahil sa Kanya? Dahil ba sa pagsunod nyo? Dahil ba sa pagtaliman nyo? Dahil ba sa pagtanggap nyo? Kung magkagayon at sinunod nyo, tinanggap nyo siya at nahirapan kayo, umasa kayo, hindi kayo pinababayaan niya. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Pinipilit mong gawin ng anak mo yung hindi niya pa kayang gawin. Pinipilit mo sa anak mo ang gustuhin niyang hindi niya pa gusto. Hintayin mo ang takda ng lahat ng ito. At habang hinihintay mo'y magpakatotoo ka sa ama mo. At ang pagiging totoo mo'y tapat sa puso mo. At pagiging tapat sa puso mo'y kamtin mo ang marapat sa Kanya. At kalimutan mo na ang gusto mo. At ilagak mo sa Kanya ang gusto mo. Upang siyang magpakita at magpatupad sa lahat ng gusto mo, di na mahirapan ang isip mo at halos malukalok at mabaliw ka pa. Ngunit ang wika mo, ba't di nagbabago? Tandaan ninyo kung paanong hangin ay napipihit sa timog kanluran at sa ilaga at silangan, mapipihit ng Ama ang isip ng tao. Kung paano ang ulan ay napabubugso, gayon din ang biyaya, kung misa'y patak-patak, kung misa'y wala, kung misa'y sagana. Kaya huwag pakakasigurado ang mga saganang-sagana, sapagkat di nila nababatid kung anong magagawa ng Amang dakila. Sapagkat yan ang pawang katotohanan dito sa lupa, walang nananahan sa buong panahon, kundi Espiritong Banal lamang. Walang mananahan sa buong panahon, kundi ang kapangyarihan ng Ama. Subalit ikaw tao, kailanman ang sayo, di mananahan sa mundong ito. Magwawakas ang buhay mo, daratalang wakas mo, ngunit ang kapangyarihan ng Ama, hindi mamamatay at di magwawakas. Kaya't ang kumikilala sa Kanya, tinutuntun ang layunin niya, sinusunod ang kagustuhan niya, hinahanap ang liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ako nagagalit, ngunit marapat akong magtuwid. Hindi ako magagalit sa marapat at dapat na nilalang sa lupang ibabaw. Subalit, marapat kong sambitin ang katotohanan upang ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kuntsing at pagkataong Konstansya ang pangalan, wala kayong narinig at wala kayong maririnig. Subalit ganang din nyo nasilayan, kayo ay nakarinig kung kayo ay may pandinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't sa tuwina, parangalan nyo ang Ama, pasalamatan nyo'y siya. Huwag maghintay ng parangal at pasalamat ng kung sino, kundi siyang ipagdangal nyo at parangalan nyo sa tuwina ang kanyang pagpupuri na marapat sa tao, masilay at makita, bukal na puso niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Daing ka ng daing, hinaing ka ng hinaing, ako'y bigo na naman, kaya ka nabibigo, lagi ang kabiguan ang iyong iniisip. Isipin mong tagumpay, lahat ng iyong nasahing mainam, Ama ang magdudulot ng iyong katagumpayan. Subalit kung ginagawa mo hindi naman dapat at di nararapat, sa tao ka lang magpapasikat, sigurado darating ang takdang ito'y mahahayag. Ngunit kapag ang ginagawa mo'y pawang sama lahat, tandaan mo, malantad mat malahad, wala kang dapat ikatakot sa madlang nilalang. Katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Laging tinutudlot, tinuturan sa inyo, walang dagang mananahan sa kanyang lungga, kay luwat man niyang di lumabas,
ito'y makikita at mahuhuli rin. Kaya pakatandaan nyo, walang lihim na di mabubunyag. Kaya't ang lihim ng Ama ay binubunyag na ngayon, nilalathala niya ng mainam at pinalalathala sa daigdigan upang ang mga may pandinig ay makarinig at ang maghanap ng kanyang kalooban, maramdaman ang kanyang pagmamahal. Nilalantad niya at inuulat ang katotohanan, kaya't ang makasisilay, mararamdaman nila kung paano siya magmahal. O tao, di baling mahayag ang katotohanan ng Ama sa buhay mo. Subalit tandaan mo, ang bawat araw mo, dapat ang mayulat at mahayag yung totoong mabuting gawa mo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Laging tandaan ng anak mong minamahal, yaon ang habilin mo't patuloy na inaalay. Ang ikaw ay purihit, pasalamatang lubusan, sa gawa mong kainam at wakas, na pag-ibig mong alay, na hindi mapaparam sa sandaigdigan. Di mamamatay at di maglalaho, di mawawala magpakailanman, pagkat ikaw ang Diyos ng katotohanan at ang Diyos na buhay kailanman. Tandaan ninyo, ang Espiritu ng Ama ay nakapagtuturo ng kung anong dapat ituro, nakapaglalagak ng dapat ilagak, nakapagbibigay ng gusto niyang ibigay. Tandaan ninyo, kung sinusunod mo ang kabutihan at di ang sarili mo ang pinangingibabaw mo, ano ngayon? Ano ngayon ang dapat mong katakutan na ikay parusahan at mapaparusahan? Itanghal mo ang Ama mo, pakilala mo siya sa iyo, sa iyong gawa, sa iyong salita, hindi sa iyong kakangawa, kundi ang wika ngang maliwanag. Papatnubayan ka't di kanya iiwanan, at ito'y mararamdaman mo, tunay na mararamdaman, sapagkat kung bawat araw at gabi man ay kay nawawalay sa tingin mo at pananaw ng kapwa mo, ngunit sa pandama mo'y naroon siya, hindi ka makakalayo at di siya lalayo sa iyo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? May sakit pa ba kayo? Masakit pa ba ang loob nyo? Oo nga naman may taong tahimik pero malalim, mag-isip. Mayroon tao namang mangawa, ngawa ng ngawa. Subalit mabuti ang kalooban. Saan ka lalagay? Doon ka na sa hindi ka mangawa, mabuti naman ang kalooban mo. Hindi ka malalim, pero mababaw ka sa kalooban ng Ama, nakakadama ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, halina kayo. Pakatandaan ninyo, tulad ng isang halaman, tumatanda yan, gumugulang yan, kundi pinuputol, patuloy na yumayabong. Ngunit may halamang mayabong, wala namang bunga yan. Nasasalindungan, ngunit walang saysay. Ano ang gusto nyo? Mamili kayo. Pandak kayong mabunga o mataas kayong walang bunga. Mga minamahal, talinghaga lang ang tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan din ninyo sa kawayan, ang matayog ang mataas, pahapay-hapay. Pag hinanginan, pumopotok, naglolapak-lapak. Ngunit ang pandak, nakapagitna, hindi natitibag. Buhay bang Ama? Mga mahal,
Patuto lamang ng Ama ang nasa kababaan ng loob, di magagapi ng anuman, sapagkat siya ang nasa kalagitnaan nila at siya ang nananahan sa kanila. Kaya halina, gusto mo bang magalak? Gusto mo bang matuwa? Gusto mo bang masyahan? Gusto mo bang gumaling? Kilalanin mo ang tunay na magpapagaling. Huwag ang gamot, huwag ang pera. Sapagkat ang pera at gamot, hindi daan ang kagalingan. Instrumento nga, oo. So, balit ang magpapagaling, ang Diyos mo, tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Isang patutuon na ikaw, na kung gamot ang nakakapagpagaling, dapat di ka na nakarating dito na. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil totoo siya, dakila siya, nasaan siya sa inyo? Salamat naman, sabi ng tao. Ngunit totoo kaya pagpapasalamat niya? Madama nawa ng Ama, galing sa puso, hindi sa nguso. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya'y totoo, nais niya sa mga tao'y magpakatotoo. Sapagkat siya'y tapat, nais niya sa mga anak niya'y maging tapat. Sapagkat siya'y liwanag, nais niya sa mga tao'y magliwanag. Sapagkat siya'y buhay, nais niya sa mga tao'y mabuhay ang pananalig sa Kanya. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, gaano man kayo kayaman, gaano man kayo katalino, daratalang takda, ang sakit nyo'y walang kapantay at kalapat. Kung ito na ang daan para kayo'y mamatay. Subalit wala ka mang kayamanan, wala ka mang karunungan, kung bubuhayin ka ng Ama, may pamamaraan. Yan ang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sasabihin ng tao, sayang ka, kung may pera lang yan, buhay pa dapat siya. Dapat lahat ng may pera walang namatay. Ang sabihin, nadadala kung saan gustong dalhin dahil may pera. Ngunit kung hindi ito pagagalingin saan man lupalop na dalhin, patay pa rin. Nasaan si Marcos? Nang panahon ng Obed, nabulag, pera ba ang nakapagpagaling? Nang panahon ni Job, nagnaknak ang mga balat at nag-uod, pera ba ang nagpagaling? Nang panahon ni Ezekiel bilang hari, nakapagpagaling ba'y kayamanan niya? Nang panahon ng 12 taong dinurugo, naubos ang kabuhayan, gumaling baga? 4 lamang sa 4 na sulok ng daigdig ang binahagi ko sa inyo tao, mula sa unang tipan at bagong tipan. Ngayon magsuri kayo sa panahon ng Espiritu. Ano nagpapagaling? Pera? Diyos na di nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ano ang nakapagpapabago ng buhay? Pera? Hindi. Espiritu ng Ama. Mababago lang ang aura mo kung mapera ka, magpapa-plastic surgery ka. So, balit ang ugali mo kung yun pa rin di ka na iba. Huwag magagalit sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang nagpapabago sa isip at damdamin ng tao'y Ama.
Ama na bumuhay sa binalangkas mong buhay, ngunit hindi tao, bagay at pagkain. Ama, ang kataas-taasang di mo nakikita, na ngayon kung narinig mo ang inulat niya, makaunawa ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang panghasa napapatalim ang bagay na hinahasa. Gunting, niper na tinatawag ng tao pangtaga kung ano mang gulok at pangkarit. Ngunit pakatandaan nyo, ang isip nyo'y hindi mapatatalim ng anumang panghasa, kundi ang Ama ang magpapatalim para kayo'y tumapang sa kanyang salita, kayo'y makaunawa. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kung masaya ang puso mo, nararamdaman mo, ligaya mo. Ngunit anumang salaping na sa harap mo at bilangin mo'y di na magkasya maghapon mo, hindi na mapapatawa ka kung may lumpay ka, taong anak ng Ama. Subalit ang kinakain mo'y simple at payak ang buhay mo. Payapa isip mo't nakatatawa ka, kaligaya mo tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't kung gayon lamang ang tao, walang magpapalungi sa buhay niya dahil sa pera. Hindi niya isusong ang buhay niya dahil sa pera. Hindi niya ilalaban ang kaluluwa niya dahil sa pera. Kundi, ang pera, mithiin niya, ngunit wag niyang gamitin pa kasamaan niya. Kundi paggamit siya at gumamit ay Ama nang makita niya'y pera. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, mapuno ka man ba ng nakasakbit na alahas na kumikinang? At lahat ng iyong partisyon ng katawan ay mayroon. May susulit mo ba yan para kuminang ang buhay mo? At sabihing iligtas ka ng mga alahas mo? Hindi tao. Kaya't pakinangin niyo ang isip niyo na matuto sa salita ng Ama at ang kaligtas ay tatamuin niyo. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May misa po tayo ngayon, kaya hindi yung binasa yung pagbasa. Subalit, kung nakaunawa po kayo, kompleto na, no? At dagdagan naman ninyo mamaya para lalo mag-alab ang inyong pag-ibig sa Ama. Para lalong magliwanag ang isip nyo sa Kanya. Para lalo kayong sumiglat lumakas at di kayo natitigatig sa sakit nyo. Sapagkat habang may buhay na ibibigay, gagaling ka. Ngayon, kahit kailan at nandyan ang sakit mo, malakas lang ang isip mo, malakas lang ang loob mo, maligaya at masaya ka, aba, makakakain ka, makakatulog ka. Ngunit, kahit na wala kang sakit, isip ka ng isip, masama ang loob mo, kapag kumakain ka, nako, para kang nabibikilan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, masarap huminga, hingang malalim. May lumabas ba? Isa pa. Si Pedro at si Juan ba? Isa pa. Nandiyan ba si Marta? Isa pa. Si Judas pala. Mahirap punutan yan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Pagpalain kayo, may bukas pa. Lagi niyong tandaan, may bukas pa. At para naman po makapagpahinga, para naman maka-stress ng kaunti, may misa diretsong gawain mamaya, mababait po kayo, no?
Di ba mababait kayo? Mababait kayo. Mag-aalas 12 lang naman kami dumating kagabi eh. Oo nga. Mag-aalas 12 lang naman. Kaya, dahil mababait kayo, alam nyo yung nakakapuyat at di nakakapuyat, ano? Alam nyo yung puyat at di puyat, ano? Kaya alam nyo yung may gawain mamaya, baka antukin, ano? Kaya, oo, napano ka? Buto na yan. Hindi na yung mababali. Maliban pa bali mo. Ano? Nasaan ang pinakaungos ng ilong nyo? Turo nyo nga. Nasaan ang pinakaungos? Pag yan ay tinamaan, anong mangyayari? Po. Pag nabali, anong mangyayari? Pag hindi tumigil ang bleeding, anong mangyayari? Pag tumigil ang bleeding at nabali, anong nangyari sa ilong? Tabing, meron na ngayong no sleep, pwede nang idiretso. Ano? Patangusin. Ngunit tandaan nyo, hindi nyo mapatitilo, mapatatangos ang inyong pananalig sa artificial. Magpakatulog kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, nabigo ka ba? Aba, tandaan mo, huwag tao ang magpabigay sa'yo ng hirap at dusa mo. Kundi, dapat, kung nahihirapan ka at pinarurusahan ka ng kapwa mo, magsaya ka, may Diyos ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya, hindi nahirapan si Jose. Nasiyahan na tuwa siya. Nagalak pa sapagkat ang Diyos na kasama niya ay di nawawalay sa kanya. O, tingnan niyo katabi niyo. Kasama niyo ba ang Diyos nila? Isa ba ang Diyos niyo? Pag-iisa ang Diyos niyong lahat na naririto, sigurado lahat kayo uuwing masaya. Subalit, kung mayroon kayong ibang Diyos, sigurado wala kayong nagandahan at di gumanda sa inyong pandinig ang lahat ng sinabi ng isang Diyos. O sino ang nagpapahayag ng mabuti? Si Satanas o ang Kristo? Ba, tingnan niyo katabi niyo. Gamot yan. Tandaan nyo. Gamot ang pampapasaya, gamot ang sumaya, gamot ang lumigaya, gamot ang napatag siya, gamot. Napakamabisang gamot. Tandaan ninyo, napakamabisang gamot ng saya, ng ligaya, ng kapayapaan, ng sigla, ng pagtitiwala sa Ama. Napakamabisang gamot. Dahil, kung lumalagok ka nga ng gamot, sabi mo, makaupo lang sandali. Abot mo nga ang mga gamot ko, binilang sa isa sa alas 4, Diyos ko po 15 pala. Panginoon ko, Diyos ko, lagok, inom, lagok, inom, lagok, inom. Natapos ang 15 sa isang araw. Ganon pa rin ang pakiramdam. Nalalambot ako. Nalalambot ako. Anong naging ganda? May maganda bang resulta? Subalit, tandaan ninyo, kapag ang nilalagok nyo'y salitang banal, nagbibigay sigla, nagbibigay ligaya, nagbibigay saya, nagbibigay lakas, nagbibigay buhay. Kung di kayo maniwala, di huwag. Magbukas kayo sa Biblia, baka mabasa nyo, maniwala kayo. Kung tamad kayo, di huwag din. Buhay ba ang Ama? May problema ba doon? Walang problema. Ang nangusap, walang problema. Ang nakinig, maraming pinoblema. Buhay ba ang Diyos? Tama ba kayo? Totoo ba kayo? Kahit ano pang sabihin mong haka-hakang tanong mo, walang tutugon yan. Magpakabuti ka at maganda ang iisipin mo sa sinambit dito. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala inyong kamtan. Ano ang nagpapaganda? Tawa o sibangot?
Ano nagpapalakas? Sigaw o mahinahon? Kaya sinisigaw sa inyong aral para marinig ng mga bingit magising. Ngunit hindi ibig sabihin kayo binubulyawan. Buhay ba ka ma? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Kanina kasi may inaantok na. Kanina kasi may naiinip na. Kanina kasi may nagsabi, katagal naman ka. Nang dumating si Apo Kunching, nakanganga. Buhay ba nga ma? Pagharian kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Di kayo magtatanong. Umuwi. Wag pala. May misang 4:30. Yung may gusto, maghintay. Yung ayaw, hindi kita papipilit. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagpalain kayo. May sakit pa ba kayo? Huwag kayong sinungaling. Meron pang may sakit sa inyo, di pa gumagaling. Subalit, kung tinanggap niyong Ama, ang sakit niyong iyan, panigurado niya, kung di pa kayo mamamatay, gagaling pa. Ngunit ang mahalaga, gumaling ang inyong kaluluwa. Lumakas ang inyong espiritu. Kapag malakas ang espiritu nyo at magaling ang kaluluwa nyo, pati katawan nyo, lumalakas na din ito. Kaya humayo kayo. Yung ayaw, magsimba. Yung gusto, manahan kayo. Wala po kang pagkain at kami gugutumin. Bayan nyo na po pag ako'y nagkapera, pakakainin ko kayo. Wala pa po ngayon. Kaya, hindi ko naman po sasabing walang-wala. Wala lang akong pampakain. Pero meron, hindi kasya. Pagka mayroon na po ako, pag hindi ko yung pinauwi, pakakainin ko kayo. Hindi naman po kami mukhang pagkain. Alam ko pong hindi iyon. Kaya lang nakakaya naman kung patitigilin ko kayo, gutuman tiyan nyo. Kaya bago ko kayo pauwin, pakakainin. Wala pa, kaya pasensya na po kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May sakit pa ba kayo? Sinisigurado nyo. Kung tinanggap nyo nang wala kayong sakit, kikilos ang kapangyarihan ng Ama, kayo'y gumagaling. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ayaw nyong tumayo. Ako'y uuwi na.